Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction, opinion itong post ng News 5. Title, Co-perpetrators sa Pulburon War Case ni ex-President Duterte. Pinangalanan ng International Criminal Court bilang co-perpetrators sa kaso ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte, sina Senator Bato de la Rosa, Senator Bongo at ilang dating Philippine National Police at ilang opisyal ng nagdaang administrasyon. Inilabas ng ICC ang formal na document containing the charges laban kay Duterte nitong Biyernes, February 13, kahapon. Idinitalye nito ang common plan ni na Duterte at co-perpetrators sa paggurgor sa drug suspects mula 2011 hanggang 2019. Okay, so ito, ang mga napangalanan is 8. Tinignan ko, baka nandito si then Mayor Inday Sara, wala naman. Okay, so ito lang, 2 senador. Senator Bato de la Rosa and Senator Bongo bilang in his capacity as former special assistant. Si Senator de la Rosa in his capacity as former PNP chief. Okay. Kabilang din sa co-perpetrator si dating DOJ Secretary Vitaliano Aguirre II. Dating PNP chief. Naging PNP chief ba si General Vicente Danao? I think hindi naman siya o naging OIC lang. Danao. Dating General Camilo Casculan, former NCRPO chief. And then dating PNP chief Oscar Albayalde. Dating NBI Director Dante Gerlan. And dating PDEA Chief General Isidro La Peña. So, 8. So, nang dahil dito sa kasama sila as co-perpetrators, nakalagay sila sa charges, ang opinion ko, talagang posibleng ma-issuehan sila ng warrant of arrest. Kaya yan, nauna na si Senator Bato na nagtatago. Kasi nga, binalita ni Ombudsman Boying Rimulya na may warrant of arrest na hanggang ngayon, hindi pa naman lumalabas. So, ano ba? Isang senador na naman, Senator Bongo. Kasama. So, anong ibig sabihin nito? Mai-issuehan din siya ng warrant of arrest. So, kung meron na, ano ba talaga? Klaruhin sana natin kung ang Administrasyong Marcos susunod ba sa guidelines set by Supreme Court. Kung susunod, kami, example, sino bang mag-pronounce na susunod? Wala na rin akong tiwala eh. Kasi, nung una, ang presidente natin, ilang beses niyang sinabi na wala nang jurisdiction ang ICC. We will not cooperate. Ilang beses nang nagsabi. Kung sinunod sana ng Pangulong Marcos Jr. yung mga earlier pronouncement niya, ang ating Tatay Digong, nandito pa lang. Na okay lang, ikulong nila dito sa Pilipinas kung tatalagang may kasalanan siya sa kanyang war on Pulburon, dito siya litisin, dito siya ikulong. Pati si dating DOJ Secretary Boying Rimulya, ganun din. No, wala silang jurisdiction, will not cooperate. Kahit may ICC warrant of arrest, walang magagawa ang ICC dahil ayaw makipag-cooperate ang Philippine government. Biglang bumaliktad eh. Sila pa ang nagpadala kay dating Pangulong Duterte sa ICC.
ginastusan. O sinong gumastos nun? Alam nga na mabulsa nila, galing na naman sa taxpayers' money yun. So ito ngayon, granting na may warrant of arrest na si Senator Bato and Senator Bongo, very clear na ang guidance ng Supreme Court na ang administrasyong ito dadaan muna sa korte. Ang korte ang bahalang mag-decide kung isusurrender o kung i-hand over ng Philippine government si Bato at Bongo sa ICC. Ang problema, walang kasiguruhan kung susunod sila sa Supreme Court o hindi. Baka gawin ulit nila yung ginawa nila kay Tatay Digong. Kaya ako, hindi ko masisisi si Senator Bato kung bakit siya nagtatago. So ngayon, at lumabas, formal na inilabas ng ICC na nandyan na co-perpetrator siya, lalo, sa tingin ko lang lalo siyang magtatago. So, baka ang susunod na balita, Senator Bongo, may warrant of arrest na rin. So ano ba gagawin ni Senator Bongo? Lalantad o magtatago? So parang nagkakatotoo na yung one time may post si Attorney Rowena Guanzon. Sabi ni Attorney Guanzon, nakikita niya ang diskarte ng administrasyong ito, bawasan ang mga senador na boboto kay BP Sara ng acquittal sa kanyang impeachment complaint. So yan na, Bato, hindi na nakakatin ng session, hindi siya makaboto. Bongo, susunod na. Yung tatlong pinapa-imbestigahan ba, pinapakasuhan, Escudero, Villanueva, and Jinggoy, di 5 na. Ganon ba ang strategy nila? Ang parang focus nila ngayon is wala nang iba kundi 2028. Puros pamumulitika na lang, nakakalimutan nila ang taong bayan na dapat asikasuhin. Naghihirap ng taong bayan, ekonomiya lumalagapak. Inflation pataas ng pataas, kaya galit ang taong bayan. Kaya tignan nyo, sabi ni Auntie Claire, nagtratrabaho naman ang Pangulo. Bakit mababa ang kanyang trust rating, satisfaction rating? Dahil sa mga pangyayaring ito. Nakapokus lang sila sa politika. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong talandig ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito is pantulong ko sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maganda o maayos na tahanan. Panoorin nyo ang video na ito. Hello mga ka-viewers, live to karon mo ni si Ate mo Tagalog Yero. So mo ni ang atupan ni Ate. Ginoon man ko. Dami ka. Bubusan ba? Ano ko rin mo pala. Gabak. Ano na gansang tan hipit sa So
gyud og atop. Ug karon natin sa imong masulti nga nahumana og atop ang inyong balay. Tao sin, ta nakapakay dagay duha abo dai ta balay dai ita. Oh. Ano, limang ka. So pila na imong edad ite? 39 naman gud. 39. So, na kay anak? Kabalay. Na kay anak. Naa. O sa pila ka buok so walo. So aya pagid mo nakaatop sa inyong balay sa inyong abuhan lugar ni ninyo. Abuhan na. So mo lang abuhan nila ate ilang gihimo. So dako kayong pasalamat. Sige te, salamat po.